Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na usapin dito sa mundo ng crypto. At ito po ang posibilidad na sumabog ang presyo ni Picoin hanggang sa $2 kung ililista siya ni HTX ngayon. Ayan, ngayong May 14. Maraming analysts at crypto traders ang abala ngayon sa pag-a-analyze kung talagang mangyayari ito. Kaya ang tanong ng lahat ay totoo bang aakyat ng todo ang presyo ni Picoin kung mangyari ang listing kay dito sa HTX exchange? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, bago po tayo magpatuloy ay umpisaan po pala natin ang ating usapan sa kasalukuyang galaw ng presyo ni Picoin. Yan, as of ngayon si Picoin ay naglalaro sa mga presyong $1.11. Yan, mga $1 po siya. Pero mabilis po kasi siyang magbago. Ayan, napaka-volatile po ng galawan ng presyo ni Picoin. Kaya ayan, pabago-bago. Bumaba po siya ng mahigit 33% mula sa kanyang recent high na $1.66. Pero pag titignan natin ang mas malaking picture, doble pa rin po ang itinaas niya mula po sa low na 0.55 nitong April. Ibig sabihin ay kahit nagkaroon po ng pullback, solid pa rin ang overall performance niya nitong mga nakaraang linggo. Ang pagbaba ngayong araw ay dulot po ng tinatawag na profit taking, kung saan ang ibang investors ay nagbebenta para makuha ang kanilang kita. Pero ayon po sa ilang analyst, maaring ito ang katahimikan bago ang bagyo. Yan, a calm before the storm. Dahil inaasahan po na may malaking announcement sa araw na ito mula sa Picore team. Yan, May 14. Kasi sa ibang bansa, nahuhuli po kasi sila ng ilang oras. At dito sa Pilipinas ay mas nauuna po tayo. Mas advanced po tayo dito sa Pilipinas. Kaya kung pag May 14 na sa atin ngayon, sa kanila ay nasa May 13 pa lamang. Ayan. Ngayon ay ano po ang kahulugan ng kaugnayan ng HTX sa potensyal na pag-akyat ng presyo ni Picoin. Yan, kung sakaling ilista talaga, malista talaga itong si Picoin sa HTX, maaari itong maging dahilan ng biglaang pagputok ng kanyang presyo. Si HTX na dati ay kilala bilang Huobi ay isa sa mga kilalang centralized exchanges dito sa mundo ng crypto. Isa po siya sa nagpapalakas sa chismis na ang isa pa sa nagpapalakas ng chismis na ito ay ang involvement ni Ginoong Justin Sun, isang kilalang figure dito sa crypto industry at advisor ng HTX. Yan, noong nakarang linggo ay naganap po ang Token 2049 event sa Dubai at present dito si Ginoong Nicolas Kokkalis. Siya po ang founder ng Pi Network. Kasama rin po sa event ay sina Ginoong Justin Sun at saka Changping Zhao ng Binance. Ngayon naman ay kasabay ng announcement ay ang pag-uumpisa ng Consensus Toronto. Ayan, Consensus sa Toronto, isa pang malaking crypto gathering. Hindi na po kataka-taka na may malaking plano ang Picore team at ang paglista kay HTX ay isa po sa mga pinakamalamang. Ngayon ay ano po ang epekto ng exchange listing sa presyo ng isang coin? Yan, para po kasi sa mga hindi pa masyadong pamilyar, ang exchange listing ay isang napakalaking bagay dito sa mundo ng crypto. Kapag ang isang coin ay nailista sa isang malaking exchange, mas marami po ang magkakaroon ng access dito at dahil dyan ay tumataas ang demand. Kapag tumaas po ang demand at limitado pa rin ang supply, natural lang na tumataas din ang presyo. Sa mga nakaraang taon ay nakita na natin ito sa maraming crypto tulad po ni Pepe, Shiba Inu at maging si Solana. Kapag may bagong listing, triple-digit growth ang pwedeng mangyari sa loob lang ng ilang oras or araw. Ngayon ay dito naman po tayo sa chart. Yan, or technical analysis. Yan, kung susuriin po natin ang technical side, may positibong senyales sa galaw ng presyo ni Picoin. Ayon po sa chart,
ay nakabuo po siya ng isang bullish pennant pattern. Isa itong pattern na karaniwang nagre-resulta sa breakout or biglaang pagtaas ng presyo. Bukod pa dyan ay ayon po sa Elliott Wave Theory, kasalukuyan na nasa second wave itong si Pi. Mula po sa low na 0.55 ay umakyat po siya hanggang 1.66. Kung magtutuloy ito sa third wave, ang next target po ay $2.45 na siyang 78.6% Fibonacci retracement level. Pero may warning din. Yan, meron na rin pong babala. Kapag bumaba po ang presyo ni Pi sa psychological level na $1, maaaring masira po ang bullish momentum na ito at muling bumaba itong si Pi. Ngayon ay ano pa ang mga ibang posibleng announcement bukod po sa HTX listing. Yan, bukod po sa listing ay may posibilidad din na i-announce ng Pi Network ang major partnerships. Ayan, maaari pong makipag-collaborate ang Pi sa isang malaking kumpanya o platform. Ayan, platform. At maliban po dyan ay ang tokenomics update. Pwede po nilang baguhin ang reward system or supply mechanics. At ang panghuli ay ang token burn. Kung magsusunog po sila ng tokens, mababawasan ang total supply at tataas po ang value ng mga natitirang tokens. Lahat ng ito ay potential catalyst na pwede pong magpataas palalo sa presyo ni Pi. Pero syempre, dapat din po tayong mag-ingat sa buy the rumor, sell the news scenario. Ito ang nangyayari kapag umaakyat ang presyo dahil po sa balita. Pero bigla namang bumabagsak pagkatapos ma-release ang official announcement. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan, para sa atin bilang mga Pinoy na aktibo sa crypto, malaking oportunidad ito, lalo na kung meron kang Pi coins sa iyong wallet. Kung mangyari po ang listing at umakyat nga ang presyo, pwede kang magkaroon ng malaking kita sa maikling panahon. Pero tandaan, wala pang official open mainnet si Pi. Yan, hindi pa siya fully open. Kaya importante pa rin mag-research at wag pong basta-basta pumasok sa hype. Hindi pa available sa karamihan ng exchanges si Pi. Kaya kahit may listing ay dapat po nating tandaan na marami pa ring uncertainties ang nakapalipot sa project na ito. Kung bago ka pa lamang sa crypto ay huwag ka pong matukso na bumili lang dahil sa fear of missing out. Mas mainam po na maghintay ng confirmation ng listing at saka price action bago po pumasok. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking personal na pananaw, ang listing ni Picoin sa HTX kung totoo man ay isang napakalaking milestone para sa buong Pi community. Isa itong sinyales na unti-unti nang lumalapit sa mass adoption si Pi at nakikita na siya ng mga major players sa crypto industry. Pero hindi rin natin dapat isantabi ang mga risk. Ang crypto ay laging volatile at mahirap hulaan. Kung magpapadala lamang po tayo sa hype, maaaring malugi po tayo sa halip na kumita. Ang pinakamainam po nating gawin bilang investors ay ang maging maingat, mapanuri at matalino sa ating pagdidesisyon. Kung meron ka pong Picoin holdings ngayon, pag-isipan mong mabuti kung kailan ka papasok or lalabas. Kung wala ka pang Pi, panuorin mo muna ang susunod na galaw bago po tayo sumabak. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.